Tigilan niyo siya. Ang boses na iyon ay nanggaling kay Amara. At sa sandaling kumawala ang mga salita mula sa kanyang bibig, agad siyang napapikit ng mariin. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Dapat ay hindi siya nakikialam. Dapat ay nagpatuloy lang siya sa paglalakad pabalik sa kanyang cubicle. Ang kailangan lang niyang gawin ay tapusin ang huling report, hintayin ang sahod at ang pinakaasam niyang bonus sa Biyernes, at pagkatapos ay makakahinga na siya ng maluwag. Ang bonus na iyon ang pambayad sa susunod na chemotherapy ng bunso niyang kapatid. Iyon ang magbibigay sa kanila ng ilang linggo pang kapayapaan. Hindi siya pwedeng gumawa ng anumang gulo. Hindi siya pwedeng mapansin. Ngunit huli na ang lahat. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, lahat ng tao sa nagkikislapang lobby ng Solara Corporation Tower ay nakatingin na sa kanya. Ang mga empleyadong nagmamadali, ang mga bisitang nakasuit, at higit sa lahat, ang dalawang security guard na kasalukuyang sa pilitang kinakaladkad ang isang matandang babae palabas ng gusali. Ano nang sinabi mo, miss? Tanong ng mas matipunong guard. Huminto ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Nakita niya ang lahat. Ang matandang babae, na ang damit ay may mga tagpi at ang buhok ay kulay abo na, ay tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok, kumakain ng isang pirasong tinapay. Hindi ito nanggugulo. Hindi ito nanghihingi. Ngunit itinulak siya ng mga guard, dahilan upang malaglag ang kaunti niyang pagkain sa mamahaling marmol na sahig. Sabi ko, tigilan niyo siya, ulit ni Amara, mas matatag na ngayon ang kanyang boses. Hindi niyo ba nakikita? Matanda na siya. At hindi naman siya nanggugulo. Bawal ang pulubi dito, ma'am, sagot ng isa pang guard, tila nainis. Patakaran ng company. Tao siya, hindi basura, giit ni Amara, ang puso niya ay kumikirot para sa matanda na ngayon ay napayuko na lang sa hiya. Hindi makatao ang ginagawa ninyo. At sino ka para sabihin sa amin kung ano ang trabaho namin? Isang malamig na boses ang pumutol sa tensyon. Hindi ito boses ng guard. Ang boses na iyon ay pamilyar, makapangyarihan, at kayang magpatigil sa pag-ikot ng mundo ng sinuman sa loob ng gusaling ito. Dahan-dahang lumingon si Amara. Nakatayo di kalayuan sa paanan ng malaking hagdanan si Isabela Martinez, ang operations director. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na dress, perpekto ang ayos ng buhok, at ang mga mata nito ay kasing talim ng yelo. Sa tabi niya, ang kanyang assistant ay nanginginig na hawak ang kanyang tablet. Lahat ng ingay sa lobby ay biglang nawala. Tanging ang mahinang tunog na lang ng aircon ang maririnig. Edneth Reyes, tama ba? Tanong ni Isabela, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Naglakad ito palapit, ang tunog ng kanyang mga stiletto ay umalingaw sa sahig. Ikaw ay isang junior accountant sa ilalim ng finance department. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang pahayag. Alam niya kung sino si Amara. Oo po, ma'am, nauutal na sagot ni Amara, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Huminto si Isabela sa pagitan ni Amara at ng mga guard. Hindi nito sinulyapan man lang ang matandang babae. Ang mga mata nito ay nakapako kay Amara. At sa tingin mo, binabayaran ka ng Solara Corporation para gumawa ng eksena sa lobby at questionin ang patakaran ng kumpanya? Hindi po, ma'am. Pero. Walang pero, Reyes, putol ni Isabela. Tumingin ito sa matandang babae sa sahig, isang tingin na puno ng pagkasuklam. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Amara. Ang kumpanyang ito ay may imaheng pinangangalagaan. Isang imahe ng tagumpay, kalinisan, at profesionalismo. Ang mga ganitong bagay, sabi niya, ikinumpas ang kamay patungo sa matanda, ay hindi bahagi ng imaheng iyon. Bumaling si Isabela sa guard. Dalhin niyo na iyan palabas. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Amara, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At para sa'yo, Reyes, dahil sa ipinakita mong kawalan ng respeto sa otoridad at paglapastangan sa pangalan ng kumpanya. Huminga ng malalim si Isabela. You're fired. Parang bombang sumabog ang dalawang salitang iyon sa pandinig ni Amara. Fired? Paano? Dahil lang sa pagtulong. Tawagin ang EUC, utos ni Isabela sa kanyang assistant, hindi inaalis ang tingin kay Amara. Iproseso ang kanyang termination papers.
Effective immediately. May ibig sanang sabihin si Amara. Gusto niyang magpaliwanag, magmakaawa. Ngunit walang salitang lumabas. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid, ang mga singil sa ospital, ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Ang bonus ang sahod lahat ay biglang naglaho. Lumapit ang isang babae mula sa EUC, may dalang folder at isang maliit na sobre. Iniabot nito sa kanya. Pakipirmahan na lang po ito, Dia Reyes, sabi nito sa mahinang boses, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Bago umalis, lumingon si Isabela kay Amara sa huling pagkakataon. Tumingin ito sa matandang babae na kinakaladkad na palabas at pagkatapos ay sa kanya. Iyan ang nagiging resulta kapag tinutulungan mo ang mga taong hindi karapat-dapat tulungan, bulong nito, sapat lang para marinig ni Amara. Tandaan mo iyan. At tulad ng isang reyna, tumalikod na si Isabela at naglakad paakyat ng hagdanan. Naiwan si Amara na nakatayo sa gitna ng lobby. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang puting sobre ng katapusan niya. Ang mga tao sa paligid niya ay nagbubulungan. Ramdam niya ang bawat tingin, ang bawat husga, na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang guard ang lumapit sa kanya, hindi na ang guard na sumigaw sa kanya kanina. Ma'am, kailangan ko na po yung bihin niyo, sabi nito ng maihalong awa. Walang imik na inalis ni Amara ang kanyang A mula sa kanyang lieg at iniabot ito. Itinapat ng guard ang card sa isang scanner sa pader. Isang malakas at matining na beep ang tumunog, kasabay ng pag-ilaw ng pula. Deactivated. Iyon na. Tapos na. Nakatayo si Amara, yakap ang folder sa kanyang dibdib, habang ang pinto ng kanyang kinabukasan ay marahas na isinara sa kanyang harapan. Mula sa kinatatayuan niya sa isang hindi kapansin-pansing sulok ng lobby, kitang-kita ni Miguel Sandoval ang lahat. Ang tanging nagtatago sa kanya ay ang isang malaking halamang nakapaso at ang dilaw na wet floor sign na siya mismo ang naglagay. Sa kanyang kamay, ang hawakan ng mop ay halos bumaon sa kanyang palad dahil sa tindi ng kanyang pagkuyom. Siya si Migs, ang bagong janitor. Isang mukhang walang pakialam, laging naka-headset, at mahusay sa pag-iwas sa tingin ng mga taong naglalakad. Ngunit sa likod ng uniforme at ng pangalang iyon, nag-aalab ang galit ni Miguel. Napanood niya kung paano buong tapang na hinarap ni Amara Reyes ang mga guard. Isang tapang na bihira niyang makita sa loob ng gusaling ito na puno ng mga taong yumuyuko sa kapangyarihan. Naramdaman niya ang isang biglaang paghanga. At pagkatapos, napanood niya kung paano dumating ang kanyang pinsan na si Isabela, tulad ng isang malamig na hangin na kayang pumatay ng lahat ng init at buhay. Huwag, Miguel. Huwag kang kikilos, sabi niya sa sarili. Isang maling galaw lang, masisira ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 6 na buwan. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang "you're fired", isang bagay sa loob niya ang nag-init. Gusto niyang bitawan ang mop, maglakad patungo kay Isabela, at isigaw sa mukha nito kung gaano ito kawalang puso. Ngunit ang nakita niyang pagkabigla at sakit sa mukha ni Amara ang pumigil sa kanya. Hindi na niya kailangang dagdagan pa ang kahihiyan nito. Nang iwan si Amara na tulala sa gitna ng lobby, at nang tumalikod na si Isabela na may ngiti ng tagumpay, doon lang nakahinga ng maluwag si Miguel. Ngunit ang hiningang iyon ay mabigat, puno ng galit at pagsisisi. Dahan-dahan niyang itinuloy ang pagmumop, ang bawat kuskos sa sahig ay parang pagpapakalma sa sarili. Nang mag-alisan na ang mga usisero, ang naiwan na lang sa sulok ay ang matandang babae. Ang kanyang ina. Dahan-dahan itong bumangon, pinagpag ang maruming bestida. Nilapitan siya ni Miguel, kunwari ay pupunasan ang sahig malapit dito. Lola, okay lang po kayo? Tanong niya sa mahinang boses na siya lang ang makakarinig. Dinampot niya ang piraso ng tinapay na natapakan at nadurog na sa sahig. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng kanyang ina, wala ang takot ng isang pulubi. Naroon ang talas at pag-aalala ng isang reyna. Isang bahagyang tango lang ang isinagot nito sa kanya, isang tango na nagsasabing, nakita ko ang lahat. Mag-uusap tayo mamaya. Pasensya na po kayo sa gulo, Lola, sabi ni Miguel bago tumalikod at itinuloy ang kanyang trabaho. Ilang oras ang lumipas. Ang malawak na tanawin ng Makati City sa gabi ay kumikinang mula sa floor-to-ceiling na bintana ng isang penthouse sa itaas ng isang di kilalang gusali. Wala na ang uniforme ni Migs.
Ang suot na ngayon ni Miguel ay isang simpleng itim na t-shirt at slacks. Nakatayo siya, nakapamulsa, at nakatingin sa libo-libong ilaw sa ibaba. Maganda ang loob ng babaeng iyon. Ang boses na iyon ay hindi na mahina at nanginginig. Ito ay puno ng dignidad at otoridad. Nakaupo sa isang eleganteng sofa si Doña Elena Sandoval, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Wala na rin ang mga tagpi niyang damit. Ang suot niya ngayon ay isang seda na pantulog at ang kanyang kulay abong buhok ay maayos na nakapusod. Humarap si Miguel sa kanyang ina. Hindi lang maganda ang loob niya, matapang siya. Sa lahat ng empleyado doon, siya lang ang naglakas loob na tumayo para sa tama. Ngumiti si Doña Elena. Isang ngiting may halong lungkot at paghanga. Nakatagpo ako ng isang diamante, Miguel. Isang tunay na diamante. Pero tinapon lang ito ng pinsan mo na parang basura. Umupo si Miguel sa tapat niya, ipinatong ang mga siko sa tuhod. At iyon mismo ang kailangan kong patunayan sa board. Ang pagtatanggal niya kay Amara ay hindi lang isang simpleng kalupitan. Ito ay sintomas. Isang patunay na bulok na ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na para sa ikabubuti ng Solara. Para na lang sa sarili niyang ego. Paano natin ipagkakatiwala sa kanya ang kumpanya kung ganyan siya? Kaya ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Doña Elena. Kailangan kong pabilisin ang lahat, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bagong determinasyon. Ang pag-atake ni Isabela kay Amara personal ito sa akin ngayon. Tumayo si Miguel at muling lumapit sa bintana. Ang isip niya ay lumilipad. Iniisip niya si Amara. Ang kanyang matapang na mukha. Ang kanyang mga matang puno ng sakit. Saan na kaya ito ngayon? Anong gagawin nito? Paano niya sasabihin sa pamilya niya na wala na siyang trabaho dahil sa isang bagay na tama naman? Isang alon ng pag-aalala ang bumalot sa kanya, mas matindi pa kaysa sa galit na naramdaman niya kanina. Kailangan niya itong hanapin. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ito. Ngunit hindi siya pwedeng lumapit bilang si Miguel Sandoval, ang tagapagmana ng Solara. Ang paglapit na iyon ay magdudulot lamang ng takot at pagdududa. Kailangan niyang lumapit bilang isang taong maiintindihan ito. Isang taong papakinggan ito. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana, ang mukha ni Miguel Sandoval, ang si. Ngunit sa isip niya, ang kailangan ni Amara ngayon ay hindi isang si. Kailangan niya si Migs. Ang paglalakbay pa uwi mula sa Makati ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Bawat hakbang palayo sa nagkikislapang tore ng Solara Corporation ay isang hakbang papalapit sa masakit na katotohanan. Dala-dala ni Amara ang isang maliit na karton na naglalaman ng mga gamit mula sa kanyang cubicle, isang picture frame ng kanyang pamilya, isang mug na may nakasulat na World's Best Ate, at ilang mga personal na papel. Ang bigat ng karton ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa maliit nilang apartment sa isang masikip na lugar sa Maynila, naabutan niya ang kanyang ina na si Aling Nena, na naghahanda ng hapunan. Ang amoy ng sinangag at pritong isda, na dati nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ay parang lason ngayon sa kanyang pang-amoy. "O, anak, ang aga mo yata," masayang bati ni Aling Nena, ngunit napawi ang ngiti nito nang makita ang daladalang karton at ang blangkong ekspresyon sa mukha ni Amara. "Anak, anong nangyari?" Umupo si Amara sa isang lumang upuang kahoy. Ibinaba niya ang kahon sa sahig. Sinubukan niyang humiti, isang pekeng ngiti na agad ding gumuho. "Naini." Nagsimula siya, pero ang boses niya ay basag. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Ang mga luha na sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina. "Ano ang ginawa nila sa'yo, anak ko?" bulong ni Aling Nena. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Sa yakap ng kanyang ina, doon na bumuhos ang lahat ng sakit at kahihiyan. "Tinanggal po ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Wala na po akong trabaho." Ikinuwento niya ang lahat, ang matandang babae, ang mga guard, ang malupit na si Elias Martinez. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina, mula sa pagkalito, naging galit at sa huli, naging malalim na pag-aalala. "Diyos ko, Amara," sabi ni Aling Nena, hinahaplos ang kanyang buhok. "Ginawa mo lang naman ang tama." "Pero ang tama po pala, may katumbas na presyo," mapait na sagot ni Amara.
At ang presyong iyon ay ang trabaho ko. Pagkatapos ng hapunan na halos hindi niya nagalaw, dahan-dahan siyang pumasok sa kwartong ibinabahagi nila ng kanyang nakababatang kapatid na si Benjo. 16 na taong gulang si Benjo, payat at maputla dahil sa sakit. Mahimbing itong natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, bakas pa rin sa mukha nito ang hirap. Umupo si Amara sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang kapatid. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala sa kanya ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Ang chemotherapy, ang mga gamot, ang mga bayarin sa ospital. Ang lahat ng iyon ay nakasalalay sa sahod at bonus na hindi na darating. Isang alon ng pagkatakot ang bumalot sa kanya, mas matindi pa kaysa sa kahihiyan na naramdaman niya sa lobby kanina. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Benjo. Paano na siya ngayon? Paano na sila? Kinabukasan, pilit niyang itinayo ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop at nagsimulang maghanap ng trabaho online. Nag-ayos siya ng resume, nag-type ng mga cover letter, at nagpadala ng aplikasyon sa bawat kumpanyang nangangailangan ng accountant. Puno ng pag-asa ang bawat send na pinipindot niya. Ngunit ang pag-asa ay unti-unting namamatay habang lumilipas ang mga araw. 1 linggo ang nakalipas. Ang kanyang inbox ay nanatiling tahimik, maliban sa mga automated na tugon na nagsasabing, "We will keep your application on file." Ang ilan sa mga pinadalhan niya ay ni hindi man lang nag-reply. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanyang email, isang bagong mensahe ang pumasok. Galing ito sa isang accounting firm na inaasahan niyang tatawag sa kanya para sa isang interview. Mabilis niyang binuksan ito, ang puso niya ay kumakabog. Dear Ernest Reyes, thank you for your interest. However, after careful consideration, we have decided to move forward with other candidates whose qualifications are a closer match for our company's culture. Company's culture. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Ang kultura ba na tinutukoy nila ay ang kultura ng pananahimik? Ng pagbubulag-bulagan sa kawalang katarungan? Isinara niya ang laptop. Napasandal siya sa upuan, ang mga mata niya ay nakatitig sa kisam. Isang malamig na hinala ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Posible kaya? Posible kayang hindi lang siya tinanggal sa trabaho. Posible kayang sinisigurado ng Solara Corporation ni Isabela Martinez na hindi na siya makakahanap ng trabaho kahit saan. Ang hinalang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagpapatalsik sa kanya. Dahil hindi lang ito pag-aalis ng kanyang kabuhayan. Ito ay pag-aalis ng kanyang kinabukasan. Ito ay isang hatol ng kamatayan sa kanyang karera. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano pa siya babangon. 2 linggo na ang nakalipas mula nang huli siyang makatapak sa Solara Tower. Para kay Amara, ang 2 linggong iyon ay parang 2 taon. Ang bawat araw ay isang paulit-ulit na siklo ng paghahanap ng trabaho sa umaga at pagharap sa lumalaking tumpok ng mga bayarin sa gabi. Ang pag-asa na naramdaman niya noong una ay napalitan na ng manhid na pagtanggap sa katotohanan. Para makatakas sa bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay, nagpasya siyang maglakad-lakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na karinderya sa kanto, isang lugar na nagbebenta ng murang kape at pandesal. Umupo siya sa isang plastik na upuan sa labas, bumili ng isang basong kape na halos hindi niya ginalaw. Ang tingin niya ay malayo, nakatitig sa mga sasakyang dumaraan, ngunit ang isip niya ay blanko. Nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang katatagan. Ang pagiging matapang ay madaling sabihin kapag mayroon kang trabaho at pera. Ngunit kapag wala ka ng pareho, ang tapang ay nagiging isang luxury na hindi mo na kayang bayaran. Miss Amara? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi niya mailagay kung saan narinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa tabi niya ang isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, may dalang maliit na paper bag na mukhang naglalaman ng kanyang agahan. Medyo magulo ang buhok nito at may isang ngiti sa kanyang mga labi na tila nahihiya. Taga-Solara po, di ba? Tanong nito. Ako po si Megs. Sa maintenance. Siya yung janitor. Natatandaan na niya. Siya yung lalaking tahimik na nagmumop sa isang sulok noong araw na iyon. Ang lalaking nakasaksi sa buong kahihiyan niya. Biglang uminit ang pisngi ni Amara.
Ah, natatandaan kita, sabi niya, pilit na ngumiti. Pwede bang makiupo? Tanong ni Migs, itinuro ang bakanting upuan sa tapat niya. Tumango lang si Amara, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na may makakaalala pa sa kanya mula sa Solara, lalo na ang isang janitor. Umupo si Migs at inilapag ang kanyang paper bag. Pasensya na, Miss Amara, kung nakikialam ako. Pero nakita ko po kasi yung nangyari noon. Gusto ko lang pong sabihin na saludo po ako sa ginawa niyo. Nagulat si Amara sa sinabi nito. Sa loob ng 2 linggo, ang tanging naramdaman niya ay husga at awa. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanyang tama ang ginawa niya. Salamat, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay totoo na. Pero heto ako ngayon, walang trabaho. Mahirap po talagang kalabanin ang mga taong makapangyarihan, sabi ni Migs, binubuksan ang kanyang kape. Parang yung mga mansa sa sahig. Kahit anong kuskus mo, minsan ayaw talagang matanggal. Kailangan mo ng tamang kemikal. Napangiti si Amara sa sinabi nito. Simple lang ang pagkukumpara, pero tumama ito sa kanya. Mukhang marami kang alam sa mga mansa. Trabaho ko po, sagot ni Mig sabay tawa. Ang tawa niya ay magaan at nakakahawa. Sa ilang sandali, nakalimutan ni Amara ang kanyang mga problema. Nagkwento si Migs tungkol sa mga nakakatawang bagay na nakikita niya sa Solara bilang isang maintenance staff, ang mga empleyadong palihim na natutulog sa pantry, ang mga boss na nagkakamaling pumasok sa maling banyo. Napansin ni Amara na sa buong pag-uusap nila, ni minsan ay hindi binanggit ni Migs ang pangalan ni Isabela Martinez o ang eksaktong detalye ng kanyang pagkatanggal. Sa halip, pinaramdam nito sa kanya na naiintindihan siya, na hindi siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman. Ang pakikinig nito ay tapat. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang ginhawa. Nang maubos na nila ang kanilang kape, tumayo na si Migs. Sige po, Miss Amara, kailangan ko na pong pumasok. Baka hanapin na ako ng supervisor ko na masungit. Salamat, Migs. Salamat sa kape at sa kwentuhan, tapat na sabi ni Amara. Bago ito tuluyang umalis, may kinuha si Migs mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng papel na pinilas mula sa isang notepad. Inabot niya ito kay Amara. Miss Amara, may narinig po kasi akong usapan sa opisina kahapon. May isang maliit na trading company daw po dyan sa may pasong tamo na naghahanap ng bookkeeper. Hindi po kalakihan ang sahod, pero baka po gusto niyong subukan. Kinuha ni Amara ang papel. Nakasulat dito ang pangalan ng kumpanya at isang contact number. Tumingin siya kay Migs, puno ng pasasalamat. Salamat dito, Migs. Sobrang salamat. Walang anuman po. Sige po. Umiti ito sa huling pagkakataon bago tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Amara na hawak ang maliit na piraso ng papel. Pinanood niya ang papalayong likod ni Migs. Isang ordinaryong janitor. Isang estranghero. Ngunit sa loob ng 30 minuto, nagawa nitong ibalik ang isang bagay na akala niya ay tuluyan ng nawala ang pag-asa. Habang nakatitig sa sulat kamay sa papel, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit napakabait niya? Bakit siya tinutulungan ng isang taong halos hindi niya kilala? Sa isang mundo na tila tumalikod sa kanya, isang hindi inaasahang tulong ang dumating mula sa isang hindi inaasahang tao. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Amara na marahil, may liwanag pa sa dulo ng madilim na lagusan na kanyang tinatahak. Pagbalik ni Miguel sa kanyang e-secret headquarters, ang penthouse na ilang block lang ang layo mula sa Solara Tower, ang unang ginawa niya ay buksan ang kanyang laptop. Dito, mayroon siyang access sa lahat ng bagay na hindi kayang ma-access ng isang ordinaryong janitor, mga financial records, email correspondences, at higit sa lahat, ang live feed mula sa daan-daang kikis camera na nakakalat sa buong gusali. Iprinograma niya ang sistema para isave ang anumang footage kung saan lumabas ang mukha ni Amara. Mabilis niyang nahanap ang kuha kanina lang. Ang TFZ mula sa labas ng karinderya. Napanood niya ang sarili niyang lumapit kay Amara. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha nito na unti-unting napalitan ng isang munting ngiti. Habang pinapanood niya ang kanilang pag-uusap, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang paraan ng pagtawa nito sa mga corny niyang biro, ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang nag-iisip. Mayroong isang bagay sa kanya,
isang katatagan sa kabila ng kalungkutan, na lalong nagpalalim ng paghanga niya. Pero ang ngiti ni Miguel ay agad na naglaho. Pinalitan ito ng pag-aalala. Ang ginawa niya ay mapanganib. Ang pakikipagkita niya kay Amara, kahit bilang si Migs, ay isang malaking risk. Alam niyang mapanuri si Isabela. Ang pinsan niya ay parang isang ahas na nararamdaman ang bawat panginginig ng lupa. Ang kanyang pag-aalala ay nagkatotoo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa marangyang opisina ni Isabela Martinez sa ika-4 na palapag ng Solara Tower. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang tahimik na naglagay ng isang brown envelope sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Iyan na po ang mga litrato, ma'am, sabi ng lalaki. Binuksan ni Isabela ang envelope at inilatag ang mga litrato. Mga kuha ito mula sa isang long-lens camera. Malinaw na malinaw ang bawat isa. Ang babaeng natanggal sa trabaho, si Amara Reyes, at ang isa sa mga janitor ng kumpanya na magkausap sa isang karinderya. Tinaasan niya ng kilay. Isang janitor, tanong niya, tila hindi makapaniwala. Bakit makikipagkita ang isang disgrasyadang accountant sa isang hamak na tagalinis? Mayroon bang hindi siya alam? Ano nang pangalan ng janitor na iyan, tanong niya. Hindi po namin sigurado, ma'am. Bago lang po yata. Pero ipapacheck ko po sa duty, sagot ng lalaki. Gawin mo, utos ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa litrato ni Migs. May kung anong pamilyar sa tindig nito, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Isang maliit na alarm bell ang tumunog sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang direhistradong numero. Alam na niya kung sino ito. Kinuha niya ang telepono at sinagot ito, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Ano't napatawag ka? Isang magaspang na boses ang tumawa mula sa kabilang linya. Isabela, kumusta na ang paborito kong direktor? Namimiss ka na namin. Lalo na yung pera mo. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa cellphone. Nakuha niya na ang para sa buwang ito. Iyan ang usapan. Nagbago ang isip namin, sabi ng boses. Mayroon kaming bagong investment at kailangan namin ng mas malaking kapital. Doblehin mo ang ibibigay mo sa susunod na linggo. Kung hindi, hamon ni Isabela, kahit naramdam niya ang paglamig ng pawis sa kanyang likod. Alam mo na, yung mga lumang litrato, yung mga detalye ng aksidente sa Batangas. Sigurado akong magugustuhan ng media at ng pamilya Sandoval ang kwentong iyon. Ang gintong pamangkin na may madilim na lihim. Magandang headline, di ba? Napatikom ng kamao si Isabela. Ang nakaraan na pilit niyang ibinabaon ay muling bumabalik para multuhin siya. Gagawan ko ng paraan, sabi niya sa pilit na kalmadong boses. Mabuti. Dahil alam mo naman, ayaw naming naghihintay. Binabaan siya ng telepono. Ibinagsak ni Isabela ang cellphone sa mesa. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Kailangan niya ng pera. Malaking pera at mabilis. Ang mga maliliit na kickback na nakukuha niya mula sa mga kontrata ay hindi na sapat. Kailangan niya ng isang malaking isda. Ang kanyang mga mata ay muling napunta sa mga litrato sa kanyang mesa. Si Amara Reyes at ang misteryosong janitor. Ang pagdududa niya ay lumalaki. Baka hindi ito simpleng pagkakataon lang. Imbestigahan mong mabuti iyang janitor na iyan, utos niya sa kanyang tauhan na naghihintay pa rin. Alamin mo lahat. Saan nakatira, sino ang mga kaibigan, anong kinakain sa almusal. Lahat. At bilisan mo. Habang nag-iisa na lang siya sa kanyang malamig at malawak na opisina, naramdaman ni Isabela na para siyang nasa isang kwartong unti-unting lumiliit ang mga pader. Sa isang banda, ang mga multo ng kanyang nakaraan ay humahabol sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga bagong banta na hindi niya maintindihan ay sumusulpot. At sa gitna ng lahat ng ito, kailangan niyang manatiling matatag, walang awa, at handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang tauhan niya ay bumalik, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Ma'am D. Ano, inis na tanong ni Isabela. Pinatingnan ko po sa GC, na-check na po namin ang buong listahan ng mga empleyado sa ilalim ng maintenance at janitorial services. O ano? Wala po sa records nila ang lalaking yan, ma'am.
Walang janitor na nagngangalang Migs sa Solara Corporation. Natigilan si Isabela. Ang maliit na alarm bell sa kanyang isipan ay naging isang malakas na sirena. Hawak-hawak ni Amara ang maliit na piraso ng papel na ibinigay ni Migs na para bang isa itong gintong tiket. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, gumising siya na may dahilan para bumangon agad. Hindi ito ang Solara Corporation, hindi ito isang mataas na posisyon, ngunit isa itong trabaho. Isang pagkakataon. At sa puntong iyon ng kanyang buhay, ang isang pagkakataon ay sapat na. Pinili niya ang kanyang pinakadesenteng blusa at itim na pantalon, ang kanyang uniforme sa pakikipaglaban sa mga interview. Sinuklay niya ng maayos ang kanyang buhok at humarap sa salamin. Kaya mo to, Amara, bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Kaya mo to. Ang opisina ng T-Vertex Trading P ay maliit lang, nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa Pasong Tamo. Malayo sa kinang at lamig ng Solara Tower. Ngunit para kay Amara, ang simpleng lugar na ito ay puno ng potensyal. Ang nag-interview sa kanya ay isang lalaking nasa mid-negatibo 40, si Amy Chan, ang may-ari mismo. Mabait ito at ang mga tanong niya ay direkta at propesyonal. So, De Reyes, 2 taon ka sa Finance Department ng Solara, sabi ni Amy Chan habang tinitingnan ang kanyang resume. Impressive. Bakit ka umalis doon? Ito na ang tanong na kinatatakutan niya. Huminga siya ng malalim. Nagkaroon po ng management decision, sir. Isang last in, first out policy po sa department namin. Isang kasinungalingan. Isang maliit na kasinungalingang kailangan niyang sabihin para protektahan ang kanyang sarili. Ayaw niyang isipin ng mga tao na isa siyang gulo. Tumango-tango si Amy Chan, tila kontento na sa sagot. Ipinakita niya kay Amara ang ilang mga sample ledgers. Mabilis na ipinaliwanag ni Amara kung paano niya ito aayusin, kung anong mga sistema ang pwede nilang i-implement para mas maging efficient. Ang kanyang kumpiyansa ay bumabalik. Ito ang mundo niya. Dito siya magaling. You know your stuff, Juna Reyes, sabi ni Amy Chan, at sa unang pagkakataon, umiti ito ng malapad. To be honest, ikaw ang panglima na in-interview ko ngayong linggo. At ikaw ang pinaka-impresibo sa lahat. Isang alon ng kaligayahan ang bumalot kay Amara. Salamat po, sir. Ganito na lang. Pag-uusapan lang namin ang partner ko. Pero asahan mo ang tawag namin bago matapos ang araw na ito, sabi ni Amy Chan, inilahad ang kamay para sa isang handshake. It was a pleasure meeting you. Habang naglalakad si Amara palabas ng gusali, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala-dala niya sa loob ng ilang linggo ay biglang gumaan. Nakuha niya ang trabaho. Sigurado siya. Sa malamig na opisina ni Isabela Martinez, ang kanyang telepono ay nakapatong sa kanyang tainga. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig, parang isang patalim na nababalutan ng seda. Ms. Chan, Isabela Martinez here. I trust our partnership has been profitable for Vertex Trading. Sa kabilang linya, narinig ang kabadong boses ng may-ari ng maliit na kumpanya. Yes, ma'am. Opo, ma'am Isabela. Malaking tulong po ang Solara sa amin. Good, sabi ni Isabela. I like loyalty. It has come to my attention that you just interviewed certain Amara Reyes. Katahimikan. Opo, ma'am. Katatapos lang po. Mukhang magaling naman po siya. Ms. Chan, putol ni Isabela, ang boses niya ay bumaba, naging mas mapanganib. Ms. Reyes left Solara for a reason. And we do not appreciate our business partners entertaining employees who have integrity issues. It reflects poorly on us. It reflects poorly on you. Pero, ma'am, hindi ko po. I am not asking for your opinion, Ms. Chan. I am stating a fact. Solara Corporation values its partners. But we can always find new ones. Do I make myself clear? Narinig ni Isabela ang malakas na paglunok sa kabilang linya. Yes, ma'am. Crystal clear po, ma'am Isabela. Pasensya na po sa abala. I'm glad we understand each other. Ibinaba ni Isabela ang telepono nang walang paalam. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang langgam ang sinubukang umakyat.
At tinapakan niya ito. Ganoon lang kasimple. Masayang naglalakad si Amara sa kahabaan ng kalsada. Ang sikat ng araw ay parang mas mainit, ang ingay ng trapiko ay parang musika. Iniisip na niya kung paano niya ibabalita ito sa kanyang ina at kay Benjo. Iniisip niya kung paano niya pasasalamatan si Migs. Marahil ay ililibre niya ito ng mas masarap na kape. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang di pamilyar na numero. Ito na siguro iyon. Hello, sagot niya, hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Hello, good afternoon. Is this that Amara Reyes? Ang boses ni Ms. Chan. Yes, sir. This is she. Ah, yes, the Reyes. Tumatawag lang ako tungkol sa application mo. Nag-iba ang tono ni Ms. Chan. Naging formal at malayo. I'm sorry to inform you, but we've decided to go in a different direction. Hindi ka na po namin itutuloy. Parang may humablot ng sahig mula sa kanyang mga paa. Po. Pero sabi niyo po tatawag kayo. Sabi niyo po ako ang pinaka-impresibo. Nagbago ang sitwasyon, Ina Reyes. May internal restructuring kaming gagawin. Pasensya na. Ang mga salita niya ay mabilis at scripted, parang gusto na lang tapusin ang usapan. Bago pa man makasagot si Amara, ibinaba na nito ang telepono. Nakatayo si Amara sa gitna ng sidewalk, hawak ang kanyang cellphone. Ang init ng araw ay biglang nanlamig. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Hindi ito totoo. Ang galing-galing ng interview niya. Halos sa kanya na ang trabaho. Paanong? At doon, tumama sa kanya ang katotohanan. Ang hinala niya noon ay hindi lang pala hinala. May isang taong kumikilos sa likod ng mga eksena. May isang taong sinisiguradong hindi na siya muling makakabangon. Isang kamay na hindi niya nakikita ang siyang bumubura sa kanyang kinabukasan. Napaupo siya sa isang sementadong bangko sa gilid ng daan, ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Ang pag-asa na itinayo niya buong umaga ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Muling nagring ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ito. Si Migs. Tumatawag siguro ito para kumustahin ang interview. Ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang pag-asa na ngayon ay naging lason. Sinagot niya ang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Hello, Miss Amara. Kumusta ang? Salamat sa tulong mo, putol ni Amara, ang bawat salita ay may pait. Pero siguro, mas mabuti kung huwag na tayong mag-usap. Mas mabuti kung ang sinumanggaling sa Solara ay lumayo na lang sa akin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa kanyang kandungan at napayuko, hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha, habang ang mga luha ng kabiguan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang pagtanggi ni Amara ay parang isang sampal sa mukha ni Miguel. Narinig niya ang pait sa boses nito, ang sakit. At alam niyang may kasalanan siya. Ang kanyang planong tulungan ito sa lihim ay naging sanhi pa ng mas malalim nitong sugat. Habang nasa penthouse at pinagmamasdan ang nagdilim na screen ng kanyang cellphone, alam ni Miguel na hindi na siya pwedeng magtago sa likod ni Migs. Kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang. Ginamit niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Isang tawag lang sa isang pinagkakatiwalaang board member na may-ari ng isang malaking kumpanya na subsidiary ng Solara. Isang pakiusap. Mayroon akong irerekomendang tao. Bigyan mo siya ng interview. Huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Isabela. Ang plano ay bigyan si Amara ng isang pagkakataon na hindi kayang sirain ng kanyang pinsan. Ngunit huli na siya. Masyado siyang naging mabagal. Dahil habang siya ay gumagawa ng paraan para itayo si Amara, si Isabela naman ay gumagawa ng paraan para tuluyan itong ibaon. Sa apartment, ang hangin ay mabigat. Nakaupo lang si Amara sa sala, tulala. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nangyari. Ang boses ni Ms. Chan. Ang pag-asa. Ang biglaang pagbagsak. Ang galit niya kay Migs. Naghalo-halo na ang lahat. Anak, kumain ka na, sabi ng kanyang ina, nag-aalala. Wala po akong gana, nay, mahinang sagot ni Amara. Sa gitna ng katahimikan,
isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag dito. Hindi ito ordinaryong katok. May bigat. May otoridad. Nagkatinginan si Amara at ang kanyang ina. Dahan-dahang tumayo si Amara at binuksan ang pinto. Dalawang lalaking nakasibilyan ang nakatayo sa labas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, at ang kanilang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanilang maliit na tahanan. Amara Reyes, tanong ng isa. Ako nga po. Bakit po? Kinakabahang tanong ni Amara. Naglabas ng isang folder ang lalaki. Kami po ay mula sa Cybercrime Division. Mayroon po kaming dalang imbitasyon para sa inyo para sumama sa istasyon para sa isang investigasyon. Investigasyon, naguguluhang tanong ni Amara. Tungkol saan po? May kinalaman po ito sa pag-leak ng kumpidensyal na impormasyon mula sa Solara Corporation, sabi ng lalaki, ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Amara. Ano, napatayong sigaw ni Aling Nena mula sa likuran. Imposible yan. Ang anak ko ay hindi magnanakaw. Pag-leak? Ano nang anong sinasabi niyo? Bulong ni Amara, ang isip niya ay hindi maproseso ang naririnig. Kailangan niyo po naming isama ngayon din, Miss Reyes. Kung wala po kayong kinalaman, mapapatunayan din naman po yan sa tamang proseso, sabi ng isa pang lalaki, ang tono ay kalmado, ngunit walang puwang para sa pagtanggi. Ang balitang iyon ay parang kidlat na tumama sa puso ni Aling Nena. Namutla ito, napahawak sa dibdib at biglang nawalan ng malay, bumagsak sa sahig. Nay, sigaw ni Amara, agad na dinaluhan ang ina. Ang komosyon ay nakaagaw ng pansin ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga pinto ay nagbukasan. Ang mga ulo ay nagsilabasan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Hala, si Amara, dinadampot ng pulis. Ano kayang kaso? Nagnakaw daw sa pinagtatrabahuan niya dati. Akala ko pa naman mabait yan. Ang bawat bulong ay parang tinik na tumusok sa puso ni Amara. Sa tulong ng isang kapitbahay, naisampa nila si Aling Nena sa sofa. Walang magawa si Amara kundi ang humalik sa noo ng kanyang ina habang ito ay walang malay bago siya sumama sa mga pulis. Habang inilalabas siya mula sa kanilang eskinita, nakita niya ang mga mapanghusgang mata ng mga taong dati bumabati sa kanya tuwing umaga. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa takot. Inilagay siya sa loob ng isang di markadong sasakyan. Ang buong biyahe ay parang isang masamang panaginip. Sa loob ng istasyon, dinala siya sa isang maliit at malamig na kwarto. Isang mesa at 3 upuan lang ang laman. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay na parang habambuhay, isang investigador ang pumasok at umupo sa tapat niya. Edith Reyes, simula nito, binubuksan ang isang laptop. Itinatanggi mo ba na may kinalaman ka sa pagpapadala ng mga email na naglalaman ng mga classified business plans ng Solara Corporation sa isa sa mga karibal nilang kumpanya? Opo. Wala po akong alam dyan. Wala po akong ginagawang masama, desperadong sagot ni Amara. Kalmadong iniharap ng investigador ang laptop sa kanya. Kung ganoon, paano mo maipapaliwanag ito? Sa screen, nakita ni Amara ang mga screenshot ng ilang email. Ang mga subject line, Solara Gigi 3 Marketing Strategy, Project Solstice Projections. Ang mga nilalaman ay mga charts at mga numero na pamilyar sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng bawat email, mayroong isang teknikal na detalye. Isang maliit na linya ng text na siyang bumasag sa kanyang mundo. Sent from, they address 112.205, 187.3. Provider, Elite Home Fiber. Location trace, Manila. Registered owner, Nena Reyes, account holder for Amara Reyes. Ang mga email galing sa kanilang bahay. Galing sa kanilang internet connection. Napatingin si Amara sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang ingay sa kanyang paligid ay biglang nawala. Ang malamig na kwarto ay biglang umikot. Hindi. Impossible ito. Paano? Ito ay isang bitag. Isang perpektong bitag. At siya, si Amara Reyes, ay nasa gitna nito, walang kalaban-laban. Nasa kalagitnaan ng isang kumpidensyal na pagpupulong si Miguel, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang legal team, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message.
Mula ito sa isa sa kanyang mga impormante sa loob ng pulisya, isang utang na loob na matagal na niyang itinago. Boss, yung babaeng pinapabantayan mo, si Amara Reyes, dinala dito sa presinto. Cybercrime case. Complainant, Solara Corp. Bawat salita sa mensahe ay parang isang suntok na nagpatigil sa paghinga ni Miguel. Solara Corp. Cybercrime. Amara. Excuse me, sabi niya sa mga abogadong kausap, ang boses niya ay biglang naging garalgal. Mabilis siyang lumabas ng conference room, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ito. Masyadong mabilis. Masyadong malupit. Hindi niya akalain na kayang gawin ito ni Isabela. Hindi na ito simpleng pananabotahe. Ito ay pagwasak sa buhay ng isang tao. Agad niyang tinawagan ang kanyang personal na abogado, ang pinakamagaling sa bansa. Leo, I need you to go to the main police station now. Utos niya, ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. There's a woman there, Amara Reyes. She's being framed. Don't care what you have to do, I don't care how much it costs. Get her out. Understood, Miguel. Anong kaso? Corporate espionage. Framed Kausin, mapait na sagot ni Miguel. And it's my fault. Ibinaba niya ang tawag at napasuntok sa pader ng hallway. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang mga daliri, ngunit wala itong panama sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang loob. Kasalanan niya ito. Kung hindi niya pinilit na makialam, kung hindi niya itinulak si Amara sa isa pang job interview, hindi sana magkakaroon ng dahilan si Isabela para gumawa ng ganito kalaking hakbang. Ang kanyang pagtatago sa likod ni Migs, ang kanyang mga tulong, ang lahat ng iyon ay naglagay lang kay Amara sa mas malaking kapahamakan. Pagkatapos ng ilang oras na parang impyerno, nakatanggap siya ng tawag mula kay Leo. She's out on bail, Miguel. But the case is strong. The evidence, kahit na peke, ay mukhang totoo. This will be a tough fight. Just keep her safe, sabi ni Miguel. I'll handle the rest, see. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang puntahan si Amara. Kailangan niyang magpaliwanag. Ngunit paano? Bilang si Miguel Sandoval, ang sihi na ang kumpanya ay sumisira sa buhay niya. O bilang si Migs, ang janitor na huli niyang nakausap ng may galit. Pinili niya si Migs. Dahil si Migs ang may utang na paliwanag. Nakarating siya sa eskinita kung saan nakatira si Amara. Gabi na at umuulan. Ang masayang lugar na nakita niya sa isip niya ay ngayon ay balot ng dilim at lungkot. Nakita niya si Amara na nakaupo sa labas ng kanilang pinto, sa isang maliit na silyang plastik, nakayuko at nakatingin sa basang semento. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mabigat. Amara. Tumingala si Amara. Nang makita siya nito, ang blanko niyang ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit, isang malamig at nanunumbat na tingin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Amara, ang boses niya ay walang emosyon, pagod. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Migs. Amara, I'm so sorry. Hindi ko. Sorry. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Tumayo siya at hinarap ito. Sorry para saan, Migs? Para sa pagbibigay mo sa akin ng peking pag-asa? O para sa pagiging kasangkapan para lalo akong malubog sa kumunoy na ito? Hindi, Amara, hindi totoo yan. Hindi totoo, sigaw ni Amara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ikaw ang huling taong mula sa Solara na nakausap ko. Ikaw ang nakakaalam kung saan ako nag-apply ng trabaho. Ikaw lang ang may alam. Tapos bigla na lang, may mga pulis na darating dito at sasabihin ako ang nag-leak ng impormasyon. Magsama-sama kayo. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatark sa puso ni Miguel. Nakikita niya ang sakit, ang pagtataksil sa mga mata nito. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay gumuho na, at ang mga piraso nito ay siya mismo ang sumisira. Amara, maniwala ka sa akin. Gusto kitang tulungan. Tulungan, tanong ni Amara, umiiling habang tumutulo ang luha kasabay ng ulan. Lahat ng paglapit mo, lahat ng tulong mo, isa lang ba itong malaking laro? Isa ba itong malaking biro para sa inyong mga taga-Solara?
Sabihin mo sa akin, Migs, o kung ano man ang tunay mong pangalan. Masaya ka ba? Masaya ka bang nakita mo akong nawasak ng ganito? Ang sakit sa tanong na iyon ay hindi kayang sukatin. Gusto niyang isigaw ang totoo. Gusto niyang sabihin na siya si Miguel, na kalaban din niya si Isabela, na ginagawa niya ang lahat para iligtas ito. Ngunit paano siya maniniwala? Isang sisi na nagpapanggap na janitor. Mas lalo lang siyang magmumukhang sinungaling, isang baliw. Amara, please tea. Umalis ka na, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag niyo na akong guluhin. Lubayan niyo na ako. Tumalikod si Amara, binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Isinara niya ito ng malakas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Naiwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng umuulan na eskinita. Basang-basa. Ang lamig ng ulan ay walang-wala sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Sa pagtatangka niyang maging bayani sa dilim, naging kontrabida siya sa mata ng nag-iisang taong gusto niyang iligtas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na nawala na ang lahat. Ang plano niya. Ang tiwala ni Amara. At marahil, pati na rin ang kanyang sariling puso. Pagpasok ni Miguel sa kanyang penthouse, tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang damit at buhok, gumagawa ng maliliit na isla ng basa sa mamahaling sahig na kahoy. Ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya naramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan sa kanyang dibdib, isang butas na iniwan ng malakas na pagsara ng pinto at ng mga salitang puno ng sakit ni Amara. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader ng hallway. Masaya ka ba? Ang tanong ni Amara ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang walang tigil na parusa. Ang plano niya, ang matalino at maingat niyang plano, ay isang kumpletong kabiguan. Sa pagtatangka niyang iligtas ang kumpanya at si Amara, pareho niya itong nawala. Isang nag-aalab na galit, galit sa sarili, galit sa sitwasyon, ang biglang sumiklab sa kanya. Buong lakas niyang sinuntok ang pader. Arf! Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang mga buko, ngunit ang pisikal na sakit ay isang malugod na pagtakas mula sa emosyonal na pagdurusa. Napayuko siya, humihingal, habang ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang kamay. Hindi ganyan ang paraan para ayusin ang mga bagay-bagay, Miguel. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Elena, ay mahinahon ngunit may bigat. Nakatayo ito sa dulo ng hallway, nakasuot ng seda na roba, may dalang first aid kit. Hindi niya ito narinig na lumabas ng kwarto. Hindi sumagot si Miguel. Nanatili siyang nakayuko, hiyang-hiya sa sarili. Lumapit si Doña Elena at kinuha ang kanyang kamay. Inilabas niya ang bulak at antiseptic. Ang mga pader ay kayang palitan, sabi nito habang marahang nililinis ang kanyang sugat. Pero ang tiwala, kapag nabasag, ay mahirap nang buuin. Nagsimulang magsalita si Miguel, ang boses niya ay basag. Sinira ko ang lahat, ma, ang tiwala niya nawala na. Kasalanan ko ang lahat. Nang matapos linisin ang sugat, tinitigan siya ni Doña Elena sa mata. Ang kanyang tingin ay hindi mapanghusga, kundi puno ng pangunawa. Mahal mo ang batang iyon, hindi ba? Tanong niya. Hindi ito isang tanong na nangangailangan ng sagot. Isa itong pahayag. Hindi nakakibo si Miguel. Isang tango lang ang naisagot niya, isang pag-amin na masakit at totoo. Alam mo, Miguel, pagpapatuloy ng kanyang ina, ang plano mo ay para hanapin ang katotohanan. Ngunit kasinungalingan ang ginamit mong paraan. Nagtago ka sa likod ng isang uniforme at isang peking pangalan sa pag-aakalang mapoprotektahan mo siya. Ngunit ang kasinungalingan, gaano man kabuti ang intensyon, ay kasinungalingan pa rin. At palagi itong naniningil. Pinunasan ni Doña Elena ang isang takas na luha sa pisngi ni Miguel. Hindi mo na kayang itago ito, anak. May mga laban na hindi kayang ipanalo ng mag-isa sa dilim. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang liwanag ng katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel, ang kanyang boses ay naging seryoso. Panahon na para pumili, Miguel. Ang kumpanya o ang puso mo. Dahil sa ginagawa mo ngayon, pareho mo silang mawawala. Iniwan ni Doña Elena si Miguel na mag-isa sa hallway, dala ang mga salitang tumagos sa kanyang kaluluwa. Pumasok si Miguel sa kanyang opisina sa loob ng penthouse.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang wallpaper nito, isang kuhang litrato ni Amara na hindi nito alam, kuha ng keys, noong isa sa mga araw na masaya itong naglalakad sa lobby, bago pa mangyari ang lahat. Ang ngiti nito ay totoo, puno ng buhay. Ang babaeng iyon, ang diwa ng babaeng iyon, ang siyang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Tama ang kanyang ina. Ang pagiging mixed ay tapos na. Ang pagtatago ay tapos na. Kung gusto niyang bawiin ang tiwala ni Amara, kailangan niyang ipakita kung sino siya talaga. Kung gusto niyang iligtas ang kumpanya, kailangan niyang harapin si Isabela, hindi bilang isang multo, kundi bilang ang tunay na kapangyarihan sa likod nito. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang alas, ang kanyang sikreto, para sa isang bagay na mas mahalaga. Huminga siya ng malalim, isang hininga na nagpapahiwatig ng pagbabago. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang laro ni Isabela ay tapos na. Oras na para sa laro niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Yes, Sir Miguel, sagot ng boses sa kabilang linya. Ito ang kanyang executive secretary. Ana, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, at puno ng otoridad na matagal na niyang hindi ginamit. I want you to call an emergency board meeting. Siyam in sharp tomorrow. Yes, sir. What will be the agenda? Tumingin si Miguel sa bintana, sa nagkikislapang tore ng solara sa di kalayuan. Isang tore na kailangan niyang bawiin. The agenda is restructuring of senior leadership. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit gising na si Amara. Hindi na siya nakatulog. Nakaupo siya sa sala, nakabalot sa isang kumot, habang ang kanyang ina ay mahimbing na natutulog sa kwarto matapos painumin ng gamot pampakalma. Ang bawat ugong ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Iniisip niya kung babalik ba ang mga pulis. Ang kahihiyan, ang takot, ang galit, lahat ay naghahalo sa kanyang isipan, isang nakakalunod na bagyo. At higit sa lahat, ang mukha ni Migs. Ang pagtataksil na naramdaman niya ay sariwa pa rin, isang bukas na sugat. Bakit? Iyon ang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili. Bakit siya? Isang ugong ng makina ang huminto sa tapat mismo ng kanilang bahay. Ngunit iba ito. Hindi ito tunog ng lumang jeep o tricycle. Ito ay isang tahimik at makinis na tunog. Isang tunog ng isang mamahaling sasakyan. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kumot. Ito na ba iyon? Sumilik siya sa bintana. Isang makintab na itim na sedan ang nakaparada sa labas. Pamilyar ang sasakyan. Nakikita niya ang mga ganito sa parking lot ng Solara. Bumukas ang pinto sa passenger side, at isang babaeng nakauniporme ang bumaba para buksan ang pinto sa likod. At mula sa loob, isang lalaki ang lumabas. Napatigil sa paghinga si Amara. Nakasuot ito ng isang perpektong plansadong business suit, ang klase ng suit na nagkakahalaga ng higit pa sa 6 na buwang sahod niya. Ang buhok nito ay maayos na nakasgel pabalik. Ang sapatos nito ay kumikinang kahit sa madilim na umaga. At ang mukha nito ay pamilyar. Pamilyar na pamilyar. Si Migs. Ngunit hindi siya si Migs. Ang tindig niya, ang aura niya, ang paraan ng pagtingin niya sa paligid ito ay ang tindig ng isang taong nagmamay-ari ng mundo. May kumatok sa pinto. Mahinahon. Magalang. Nanginginig na tumayo si Amara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magtago. Gusto niyang isara ang lahat ng pinto at bintana. Ngunit ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa pinto. Binuksan niya ito ng bahagya. Nakatayo sa harap niya ang lalaki. Ang mga mata niya ay pareho pa rin, ang mga matang nakita niyang puno ng pag-aalala sa karinderya, ang mga matang nakita niyang puno ng sakit sa ilalim ng ulan kagabi. Ngunit ngayon, ang mga matang iyon ay puno ng isang bagay na bago, isang malalim na pagsisisi at isang matatag na determinasyon. Amara, sabi nito. Ang boses niya ay pareho pa rin, ngunit wala na ang tonong pangkalye ni Migs. Ito ay malinaw, malalim at may bigat. Sino ka? Iyon lang ang salitang kayang lumabas sa bibig ni Amara. Huminga ng malalim ang lalaki. Patawarin mo ako. Para sa lahat. Para sa mga kasinungalingan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pangalan ko ay Miguel.
Miguel Sandoval. Sandoval. Ang apelyidong iyon. Ang apelyido ng pamilyang nagmamay-ari ng Solara Corporation. Ang utak ni Amara ay biglang umikot. Hindi. Impossible. Ako ang isisi ng Solara, pagpapatuloy ni Miguel. At ang matandang babae na tinulungan mo sa lobby siya ang nanay ko, si Doña Elena Sandoval. Parang isang bomba ang sumabog sa harap ni Amara. Napaurong siya ng isang hakbang, napahawak sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Sige. Nanay niya. Ang lahat ba ng ito isang malaking, masalimuot na biro? Nagpapanggap ako bilang isang janitor sa loob ng 6 na buwan, paliwanag ni Miguel, ang bawat salita ay maingat at puno ng katapatan. Dahil mayroon akong investigasyon na ginagawa laban sa pinsan ko, si Isabela. Matagal ko nang alam na may katiwalian siyang ginagawa. Ang plano ng nanay ko na magpanggap na pulubi ay isang paraan para subukan ang mga tao sa kumpanya. At ikaw, Amara, ikaw ang nag-iisang pumasa sa pagsubok na iyon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mga hinala, ang plano nila ng kanyang ina, ang kanyang paghanga sa tapang ni Amara, ang kanyang mga pagtatangkang tulungan ito sa lihim, at kung paano ang lahat ng iyon ay sumablay at naglagay pa sa kanya sa mas malaking panganib. Ang kaso laban sa iyo, ang ebidensya, lahat ng iyon ay gawa-gawa lang ni Isabela, sabi ni Miguel. At mayroon akong patunay. Iniabot niya kay Amara ang isang manipis na folder na dala niya. Nandyan ang lahat. Ang affidavit ng isang AK expert na kayang patunayan na ang i-address nyo ay ginamit lang bilang pain. Ang recording ng tawag ni Isabela sa Vertex Trading. Lahat ng kailangan para linisin ang pangalan mo. Napatingin si Amara sa folder, pagkatapos ay kay Miguel. Ang kanyang isip ay isang magulong dagat ng gulat, galit at pagkalito. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinasabi ang lahat ng ito? Dahil duwag ako, amin ni Miguel, at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang pagiging marupok sa kanyang mga mata. Dahil natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, kamumuhian mo ako. At natakot akong masira ang plano ko. Ngunit sa huli, ang kasinungalingan ko ang mas nakasakit sa iyo. Patawarin mo ako, Amara. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang unti-unting paggising ng syudad. Kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Miguel. May board meeting ngayong 9:00. Ilalabas ko ang lahat ng ito. Ngunit ang mga papel na ito ay ebidensya lang. Ang kwento mo, ang testimonya mo, iyon ang puso ng katotohanan. Ikaw ang pinakamahalagang testigo, Amara. Ito na ang sandali. Ang sandali ng pagpapasya. Ang lalaking nasa harap niya ay nagsinungaling sa kanya. Naging bahagi siya ng isang laro na hindi niya alam. Ngunit ang lalaking ito rin ang nag-aalok sa kanya ng isang bagay na akala niya ay hindi na niya makakamit, katarungan. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay. Hindi ito nanginginig. Ito ay isang imbitasyon. Samahan mo ako na bawiin ang katarungan. Para sa iyo at para sa lahat ng mga taong tulad mo. Amara, pakiusap, maniwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Napatingin si Amara sa kamay ni Miguel, pagkatapos ay sa mga mata nito. Sa likod ng lahat ng kasinungalingan, nakikita niya ngayon ang katotohanan. Isang katotohanang masakit, ngunit totoo. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isip niya ay sumisigaw ng wag. Ngunit isang bagay sa kaibuturan niya ang nagsasabing ito na ang tamang gawin. Ang biyahe pabalik sa Solara Tower ay ang pinakatahimik at pinakamabigat sa lahat. Sa tabi ko, nakaupo si Amara, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan, ang mga daliri ay mahigpit na magkakakapit. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, kung ito ba ay takot, galit, o isang matibay na paghahanda. Sa likod, nakaupo ang aking ina, si Doña Elena, ang kanyang presensya ay kalmado ngunit matatag, parang isang general bago ang isang malaking digmaan. Handa ka na ba? Tanong ko kay Amara nang malapit na kami. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Wala na ang pagkalito sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na pinatigas ng apoy. Handa na ako, sagot niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa sandaling iyon, ang natitirang pag-aalinlangan sa aking puso ay nawala. Ginagawa ko ang tama. Ang pagbukas ng pinto ng elevator sa ika-4 palapag ay naghatid ng isang pamilyar na lamig.
Ang amoy ng mamahaling air freshener, ang makintab na sahig, ang katahimikan na nababasag lang ng mahinang ugong ng teknolohiya. Ito ang lugar na minsan kong itinuring na pangarap. Ngayon, ito na ang battlefield. Naglakad kami sa mahabang hallway. Sa bawat hakbang, ang puso ko ay dumadagundong, ngunit ang aking mga paa ay hindi nag-atubili. Nakasunod ako kay Miguel, at sa likod namin ay si Doña Elena, hindi na ang kaawa-awang pulubi, kundi isang reyna sa kanyang eleganting kasuotan. Nang marating namin ang malaking pintuan ng boardroom, isang gwardiya ang magalang na nagbukas nito. Ang lahat ng ingay sa loob ay biglang huminto. Nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Solara Corporation, mga matatandang lalaki at babae na nakasuot ng itim at kulay abo. At sa dulo ng mesa, sa upuang para sa Operations Director, nakaupo si Isabela Martinez. May hawak siyang tasa ng kape, isang mapagmataas na ngiti ang nasa kanyang mga labi habang nakikipag-usap sa katabi niya. Ngunit ang ngiting iyon ay naglaho nang makita niya kung sino ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang tasa ng kape ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Una siyang napatingin kay Doña Elena, ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkabigla. Pagkatapos, napunta ang tingin niya kay Miguel, at ang pagkabigla ay napalitan ng takot. At sa huli, tumama ang mga mata niya sa akin. At sa tinging iyon, nakita ko ang lahat, ang galit, ang di makapaniwala, ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang maskara niya ay nabasag. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ko, ang aking boses ay umalinggaw sa katahimikan ng silid. Naglakad ako papunta sa bakanting upuan sa pinakadulo ng mesa, ang upuan ng CEO na hindi ko pa opisyal na ginagamit. I apologize for this sudden meeting. Miguel, anong ginagawa mo dito? Si Isabela ang unang nakapagsalita, sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. At sino-sino sila? Sila ang dahilan kung bakit tayo naririto, sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumingin ako sa board. Mga Ginoo, mga ginang, ipinatawag ko kayo ngayon dahil ang Solara Corporation ay nasa malaking panganib. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Ikinonekta ko ang aking laptop sa malaking screen sa pader. Ang unang lumabas ay isang komplikadong diagram ng mga transaksyon sa bangko. Sa loob ng nakaraang 8 buwan, mahigit 20 milyong piso ang nawawala sa pondo ng kumpanya, simula ko. Ang pera ay dumadaloy sa mga ghost project at mga supplier na hindi naman umiiral, at napupunta sa isang offshore account na nakatrace kay Isabela Martinez. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa silid. Si Isabela ay namutla. That's absurd. Gawa-gawa lang yan. Hindi ko siya pinansin. Ang sumunod na lumabas sa screen ay ang report ng AK expert. At para pagtakpan ang kanyang mga gawain, handa siyang manira ng buhay. Nandito ang isang detalyadong ulat kung paano niya pineke ang ebidensya para ibintang ang krimen ng corporate espionage sa isang inosenteng empleyado si Amara Reyes. Nagplay ako ng isang audio file. Ang boses ni Isabela, malamig at malupit, ay pumuno sa silid. Solara Corporation values its partners. But we can always find new ones. Do I make myself clear? Ang mukha ni Amos Chan, na isa sa mga miyembro ng board, ay biglang namutla. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabela, na patayo. Lahat yan ay kasinungalingan. Tumingin ako kay Amara. Ito na ang pagkakataon niya. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, ngunit pinilit kong tumayo ng tuwid. Ito na. Wala nang atrasan. Ang pangalan ko po ay Amara Reyes, simula ko, ang aking boses ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Isa po akong junior accountant dito sa loob ng 2 taon. Tinanggal po ako sa trabaho ni Ms. Martinez dahil tinulungan ko ang isang matandang babae na sa tingin niya ay isang basura na nakakasira sa imahe ng kumpanya. Tumingin ako ng diretso kay Isabela. Wala na ang takot ko sa kanya. Hindi po siya nakontento sa pagtanggal sa akin. Sinigurado niya na wala na akong ibang mahahanap na trabaho. At nang mabigo siya doon, gumawa siya ng isang kasinungalingan para tuluyan akong sirain. Binintangan niya akong isang magnanakaw. Huminga ako ng malalim. Hindi lang po trabaho ang kinuha niyo sa akin, Ms. Martinez. Kinuha niyo ang aking dignidad. Kinuha niyo ang kapayapaan ng aking pamilya.
At muntik niyo nang kunin ang aking kinabukasan. At lahat ng iyon para saan? Pagkatapos magsalita ni Amara, katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Lahat ng mata ay bumalik kay Isabela. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang pagtatanggol ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Hindi niya naiintindihan, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na. May mga humahawak sa akin. Mayroon akong binabayaran. Yung aksidente sa Batangas matagal na yon. Pilit nila akong sinisingil. Sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Sa hudyat ko, bumukas muli ang pinto ng boardroom. 2 unipormadong pulis ang pumasok. Nang makita sila ni Isabela, tuluyan na siyang napaupo, ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkabigo. Tapos na ang laban. Habang marahang nilalapitan ng mga pulis, tumingin siya sa akin. Ang galit sa kanyang mga mata ay nawala. Ang natira na lang ay isang basag na pagsusumamo. Kuyal. Bulong niya, ang salitang matagal na niyang hindi ginamit. Patawad. Iyon ang huling sinabi niya bago siya sinamahan ng mga pulis palabas ng silid. Naiwan kami sa boardroom, ang tagumpay ay maihalong pait ng isang nasirang pamilya. Ngunit sa tabi ko, nakatayo si Amara, ang kanyang ulo ay taas noo. Nakuha niya ang kanyang katarungan. At sa sandaling iyon lang ang mahalaga. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa Solara Corporation ay naging malaking balita, ngunit mabilis ding humupa, tulad ng lahat ng balita. Nilinis ni Miguel ang lahat. Inilabas niya ang isang opisyal na pahayag na nagpapatunay sa pagkainosente ni Amara at humingi ng isang pampublikong paumanhin sa ngalan ng kumpanya para sa maling paghusga ng dating pamunuan. Si Isabela ay nahaharap sa kanyang mga kaso at sa tulong ng legal team ng Solara, pati na rin ang sindikatong ng blackmail sa kanya ay nabuwag. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit para kay Amara, ang kinormal ay mayroon ng bagong kahulugan. Isang hapon, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Miguel. Isang imbitasyon hindi para sa isang meeting, kundi para sa isang tasang kape. Sa pagkakataong ito, hindi sa isang karinderya sa kanto, kundi sa rooftop garden ng Solara Tower. Pagdating ni Amara, naabutan niya si Miguel na nakatayo sa gilid, nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang sisi na nakikita niya ngayon ay mas kalmado, mas panatag. Salamat sa pagdating, sabi ni Miguel, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mas maganda ang tanawin dito kaysa sa karinderya sa kanto, di ba? Napangiti si Amara. Medyo. Pero mas masarap ang kape doon. Nagtawanan sila, isang tawang magaan at walang halong tensyon. Naglakad sila papunta sa isang maliit na mesa. Amara, simula ni Miguel, naging seryoso ang kanyang tono. Naisip ko na ang lahat. Gusto kong ialok sa'yo ang posisyon ng head ng Internal Audit Department. Ikaw ang perpektong tao para doon. Ang iyong integridad, ang iyong tapang iyon ang eksaktong kailangan ng kumpanyang ito para hindi na maulit ang nangyari. Ito na. Ang alok na pangarap ng sinumang accountant. Isang mataas na posisyon, isang malaking sahod, isang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Lahat ng pinangarap niya noon. Ngunit umiling si Amara. Miguel, nagpapasalamat ako, sabi niya ng may katapatan. Sobrang laking karangalan yan. Pero hindi na yata iyan ang para sa akin. Nagulat si Miguel. Bakit? May nagawa ba akong mali? Wala, mabilis na sagot ni Amara. Ikaw, si Doña Elena, binigyan niyo ako ng katarungan. At habang buhay ko iyong tatanawing utang na loob. Pero ang mga nangyari sa akin, binago ako nito. Na-realize ko na hindi lang ako ang nakaranas nito. Ilang Amara Reyes kaya ang nasa labas ngayon? Ilang tao ang tinanggal sa trabaho ng walang laban, binintangan ng walang basehan, at nawalan ng pag-asa. May kinuha siyang folder mula sa kanyang bag, hindi ito resume. Isa itong proposal. Sa halip na isang posisyon, sabi niya, mayroon akong ibang mungkahi. Inilatag niya ang proposal sa mesa. Gusto kong magtayo ng isang foundation sa ilalim ng Solara. Isang foundation na magbibigay ng libreng legal na tulong at job placement assistance
para sa mga empleyadong biktima ng wrongful termination at workplace harassment. Tatawagin natin itong Puso at Katarungan Foundation. Natigilan si Miguel habang binabasa ang proposal. Ang kanyang pagtataka ay napalitan ng malalim na paghanga. Nakita niya ang detalye, ang plano, ang puso sa likod ng bawat salita. Hindi lang ito isang ideya. Isa itong misyon. Tumingin siya kay Amara, hindi na ang babaeng biktima, kundi isang leader. Isang tagapagtanggol. Ito ang dahilan, bulong ni Miguel, tila sa sarili niya lang sinasabi. Ito ang dahilan kung bakit minahal kita. Narinig ito ni Amara. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Hindi dahil sa tapang mo sa harap ng panganib, kundi dahil sa habag mo pagkatapos ng laban. Pagpapatuloy ni Miguel, ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi mo lang hinanap ang katarungan para sa sarili mo. Gusto mo itong ibigay sa lahat. Amara, higit ka pa sa inaakala ko. Ang hangin sa kanilang paligid ay nag-iba. Hindi na ito usapang pangnegosyo. Ito ay isang bagay na mas malalim. Your proposal is approved, sabi ni Miguel. Solara will fund it and you will be its first executive director. Salamat, Miguel, sabi ni Amara, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Pero may isang kondisyon, dagdag ni Miguel. Ano iyon? Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Amara sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hawak ay mainit at sigurado. Gusto kong maging partner mo. Napakunot ang noo ni Amara. Partner? Akala ko ba ako na ang direktor? Ngumiti si Miguel. Partner sa foundation. At kung papayag ka, partner din sa buhay. Sa pagkakataong iyon, sa itaas ng syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagbagsak, nahanap ni Amara ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ito nasa isang mataas na posisyon o sa isang malaking sahod. Ito ay nasa pagtuklas ng kanyang tunay na layunin at sa pag-ibig na ipinanganak mula sa katotohanan. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na opisina, si Amara at Miguel ay sabay na ginupit ang isang pulang ribbon. Ito ang opisyal na pagbubukas ng Puso at Katarungan Foundation. Ang mga unang benepisyaryo nito ay naroon, ang kanilang mga mukha ay puno ng bagong pag-asa. Nagkatinginan sila, hindi na bilang sihi at empleyado, hindi na bilang tagapagligtas at biktima, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng isang layunin at ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan ngunit pinagtibay ng katotohanan. Sinasabi nila na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa laki ng puso nito, sabi ng boses ng tagapagsalaysay. Minsan, ang isang pusong tapat ay hindi naghahanap ng isang mataas na tore, kundi isang lugar kung saan ito makakapagpatayo ng kanlungan para sa iba. At doon, sa gitna ng mga buhay na kanilang binubuo, natagpuan ni na Miguel at Amara ang isang simula na mas matibay, mas totoo, at walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Amara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang pagsulat sa kwento nila ay hindi lang trabaho, isa itong paglalakbay na sabay nating tinahak. Kasama ninyo akong kinabahan sa bawat pagsubok, kinilig sa bawat simpleng sandali, naiyak sa bawat sakit, at umasa para sa isang masayang wakas para sa ating mga bida. Sana, ang kwento ng Puso sa likod ng kasinungalingan ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang paalala, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso at sa tapang na manindigan para sa kung ano ang tama. Ito ay kwento rin ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili para bigyan ang ating mga puso ng pagkakataong magmahal at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaboritong eksena na tumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang inyong babaunin mula sa paglalakbay ni na Amara at Miguel? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aming mga manunulat. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwentong aantig sa ating mga puso. Muli, maraming salamat, mga mahal naming tagapakinig. Ito ang inyong lingkod at tagapagkwento, laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa at pag-ibig na naghihintay.